Oh, mga kabunyog, mga kababayan, isa sa yung top 15 na mga contractors na nakakuha ng pinakamalaking proyekto sa flood control ay ang mga Diskaya. Itong mga Diskaya ay may-ari ito ng ilang mga kumpanya. Siyam yatang kumpanya nito sa construction. Mga nito nangunguha ng mga kontrata sa DPWH. Dati na itong na-feature sa programa no nila Julius Babaw. Pinakita nito, binandila yung mga mamahaling sasakyan, 100 yatang mamahaling sasakyan 'yun. Karamihan mga sasakyan galing sa US, mga luxury cars. Pero ngayon, nalalagay sila ang pamilya ng Diskaya at ang mga kumpanyang hawak nila sa grabing kontrobersya dahil dito sa mga palpak ng proyekto sa flood control. Actually, itong mag-asawang Diskaya, nakilala ito dahil ito yung lumaban, itong si Sara Diskaya. Ito ang lumaban ng mayor ng Pasig laban kay Vico Soto nitong nakaraang eleksyon ng 2025. Ano nga ito eh? Siyempre mabigat ang laban. Dahil si Vico Soto, ang lakas naman yan sa Pasig. Pero may isang bumangga. Ito ngang si Diskaya, Sara Diskaya. Hindi pa ito noon nakikilala kung bakit ito malakas ang loob na lumaban kay Vico Soto. Pero ngayon, saka mo ngayon makukonek. Ang dami pala nitong kontrata sa DPWH. Siyam pala ang kumpanya nito na naiuugnay sa kanya. 31 billion ang hawak na proyekto nito sa flood control lang yan flood control mula 2022 to 2025. At ngayon dahil mainit ang issue ng flood control, ayun nababandila ang pangalan nila nitong mga Diskaya. Lalo pa yung binisita ni PBBM na flood control project na palpak doon sa Kalumpit, Bulacan ay ang gumawa ng naturang project ay itong St. Timothy. Ay itong St. Timothy Construction pag-aari ng Diskaya. Pag-aari ng Diskaya. Kaya medyo ito na nasa hot seat ngayon itong sa bagay lahat naman sila nasa hot seats. Kaya lang ito kasi imaginein mo 31 billion 31 billion mula 2022 to 2025 at flood control lang 'yan. Hindi lang naman flood control ang projects na hawak niyan sa DPWH, sigurado 'yun. At controversial nga itong si Diskaya dahil nga ito yung lumaban kay Vico Soto. Ewan natin kung grabe ang linabas na tong pera, kung namili ba ito ng boto o wala tayong o ibig sabihin kung grabe na yung linabas niyang pera kasi napakayaman niya, namili halimbawa siya ng boto tapos hindi pa rin nanalo, ay medyo kahanga-hanga ang mga taga-Pasig niyan, ibig sabihin hindi nadala sa pera. Or baka nakita niya rin na mahirap na siyang manalo, wag na lang maglabas ng pera, hindi na rin siya mananalo. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong nangyari. Basta nakilala itong si Diskaya, bago pa naglabasan itong kontrobersya sa flood control, dahil ito nga ang lumaban kay Vico Soto. Sino man nalalaban kay Vico Soto, talagang makakakuha ka ng atensyon kasi ang lakas-lakas ni Vico Soto. Tapos may lalaban, sino bang lumaban, sinong bumangga? Ito nga, si Diskaya. Dito tumakbo si Aramina. Si Aramina tumakbong kaunsilor ng Pasig pero hindi rin nanalo. O kaya ngayon, ang maano dito kay Diskaya, kasi nung tinanong siya, ngayon lang yata naging botante. At ngayon lang bumoto sa Pasig. At ngayon din lang unang pagboto niya tapos tatakbo kaagad na mayor. Pero ano rin yun marami ring nag-abang noon. Kayanin ano kaya? Ano kaya ang Pasig? Ibebenta kaya nila ang kanilang boto? Pagpapalit kaya nila ang magandang pagpapatakbo ni Vico Soto sa Pasig dahil kapalit nitong pera na ilalabas ng mga Diskaya na kilalang maraming ang pera. Pero noon hindi pa masyadong detalyado kung ano nga ba ang mga negosyo, transaksyon nitong mga Diskaya. Ay biglang nagbaha, yung grabing baha bago nagsona ang presidente. Naging topic ng presidente sa sona niya itong ang mga pagbaha. Nilabas niya ngayon ang listahan ng mga 15, yung 15 na nangungunang mga malalaking kumpanya na nakakakuha ng mga pangunahing projects, malalaking pondo ng DPWH sa flood control. At nangunguna itong mga kumpanya ni Diskaya. Actually, yung ilan sa kumpanya na yun, 15 yun na pinangalanan ni PBBM. Yung Alpha Omega, saka yung St. Timothy, yung ano yon
Yan yung mga kumpanya na identified dito sa mga Diskaya. Mayroon pa silang dating kumpanya, yung St. Gerard. St. Gerard, ano rin, kanila rin yon. Kaya, actually, siyam nga yung nakapangalan sa kanila na kumpanya. Kaya lang ang iba daw doon nag-divest na. Hindi ko na masundan ng detalye kung alin doon yung nag-divest o ano. Basta ganun. In-interview ito sa TV ni Julius Babaw at binandila mismo noon. Binandila. Itong asawang Diskaya, pinakita nila yung mga sasakyan. Mamahalin. 100 na sasakyan. 100 na sasakyan. At ang halos lahat ng mga sasakyan na yun, mga luxury cars. Mga malalaking sasakyan na mga SUVs, mga galing pang US, mga American brands ang hilig nila. Hindi na naman daw nagagamit 'yun, mga parang lang nila. Pero ibig sabihin napakarami nilang pera kasi imaginin mo 100 na sasakyan na mamahalin. Hindi naman nila nagagamit. Anyway, doon pinapakita doon na sobrang yaman nitong Diskaya. Pero noon nang tumakbo itong mayor, hindi naman napag-uusapan saan ba galing ang yaman niya. Ay ngayon biglang lumabas. Biglang lumabas ito. Construction pala. Contractor pala to ng DPWH. At hindi lamang siya contractor sa NCR, sa Pasig, sa Bulacan. Hindi, hanggang sa Iloilo mayroong proyekto. At karamihan nagre-reklamo na substandard ang mga naging proyekto nito. Anyway, kaya nakafocus yung attention dito kay Diskaya ng media. Katulad din kay Saldico. Nung SunWest naman, katutok din. Kay Lawrence Lubiano, yung donor ni Chis Escudero. Tapos yung isang construction company rin sa Mountain Ice Cordillera na 250,000 lang yung paid up capital based sa record ng SEC, pero nakakuha ng mga 5.6 billion na mga proyekto sa flood control. Grabe ang dito. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, sinusubaybayan natin tong issue na ito ng flood control na sinimulan ng presidente para makita natin kung ano bang nangyayari dito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.